angels, alisin mo po yung distraction at tulungan mo po kami, O Diyos, anuman po yung alalahanin po namin, ay may santabi muna po namin at i-focus po namin sa iyo yung 100% po para marinig po namin at malaman po namin yung mensahe mo para sa aming lahat ngayong umaga. Sambahin ka po namin, O Diyos, at tanggapin mo nga po ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Pinupuri ka po namin, O Diyos, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede yung pong upo po. So, salamat sa Panginoon. Tuloy tayo sa series natin sa Luke. So, nagpapasalamat ka pa na buhay ka pa ngayon? O, palakpakan natin yung Panginoon. So, salamat din sa nakita natin yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. So, ano man yung sitwasyon natin, alalahanin natin. Merong Diyos na nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. So, last week na tutunan natin yung paano manalangin. Di ba? Natandaan nyo? Paano manalangin? Pag nanalangin ka, sisimulan mo yung Our Father o Ama kong nasa Diyos. Ama kong Diyos nasa langit. And then, tandaan mo yung kabanalan niya. And then, pangatlo, yung kapangyarihan niya. And then, siyang Diyos na nagbibigay. Di ba? Natandaan yung last week at siya yung hindi nagtutukso. Yung number 5, dito tayo medyo kailangan i-practice natin. Kasi kung pag nagka-problema tayo o meron nangyari hindi maganda, di ba? Ang daling magnisi. Sinisisi natin ang iba-iba pero nakakalimutan natin na sisihin ang sarili natin. Kung ano mang consequence nun, bunga yun ng maling action, maling desisyon natin. Kaya pag-aralan din natin na be responsible. Be responsible dun sa mga hindi magandang nangyayari. So ngayong umaga, itutuloy natin, ito yung part 2 niya. Ano yung gusto ng Diyos tungkol sa panalangin? Ito yung panalangin masigasig. Alam mo yung makulit na panalangin. Parang magulang, di ba? May hinihingi yung anak. Tapos kukulitin ng anak, di ba? And then, sasabihin ng mag-asawa, ibigay mo na yan kasi hindi titigil yan, di ba? So, ganun din po yung Diyos. Ituturo niyang umaga ngayon. Gusto pala ng Diyos yung kukulitin mo siya sa panalangin. Yung persistent prayer. Itong sinasabi ng Diyos. Ito yung sana may dugtong natin doon sa pinag-aralan natin last week. Pag nanalangin tayo, nasa ayos. Ito yung tinuro mismo ni Jesus. Tiniro ni Jesus paano manalangin. Di ba? Lumapit sa kanya yung mga alagad niya. Di ba? Sabi niya, Panginoong Yesus, turuan mo nga po kaming manalangin kung paano nananalangin yung mga alagad ni John the Baptist. Remember last week? And then, dito yon tinuro ng Diyos, manalangin ka, simulan mo yung panalangin mo na nire-recognize mo ang Diyos Ama, alam mo banal siya, alam mo makapangyarihan siya, siya nagbibigay ng lahat at hindi siya nanunukso at siya lahat yung kailangan natin. And then, susundan natin ngayon na kapag nanalangin ka, hindi binigay ng Diyos sa'yo, hindi ka titigil. Ito yung makulit na panalangin, hindi ka titigil, ito pala yung gusto ng Diyos na kukulitin mo siya para hanggang ibigay niya yung inihiling mo sa Kanya. So ito yung sabi niya sa Job 42:2, di ba? Sabi, alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makapigil sa lahat niyong balakin. So si Job, nire-recognize niya yung plano ng Diyos. Kaya meron akong plano, pero ang plano ng Diyos siya pa rin yung matutupad ang mangyayari. So ito yung sabi sa Job. And then sabi niya sa to-do. Kaya kailangan natin ipanalangin kasi yung mga technicality niyan nagiging hadlang sa salita ng Diyos. Kaya kumisa nakalimutan natin panalangin yung mga instrument, mga laptop o internet na tulungan tayo ng Diyos, hindi siya mawala. Kasi nakadepende tayo ngayon sa Kanya. Although kahit mawala yan, pwede nating ipagpatuloy yung message. So sabi niya sa Psalms 33:11, ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito'y mananatili. So tandaan mo na kapag nanalangin ka, ang Diyos, ang plano niya, kahit maganda yung plano natin, yung plano pa rin niya. Remember si Jesus, nung bago siya hulihin sa Garden of Gethsemane, di ba? And then, dahil Diyos siya, dahil nandun siya sa katawang tao,
ang pagka-Diyos niya, nakita niya kung gaano kahirap babayaran yung kasalanan natin, di ba? Ilan ang kasalanan mo, ilan ang kasalanan ko, ilan ang kasalanan nating lahat, ilang kasalanan ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo, di ba? So nung makita ni Jesus yun, dahil sa pagka-Diyos niya, naramdaman niya bilang pagkatao niya, ang hirap na dadanasin niya sa pagbabayad ng kasalanan natin. Ano sabi niya ron? Diyos Ama, wag na lang nating ituloy. Kasi magmula doon, pupunta na si Jesus sa Jerusalem, babayaran niya yung mga kasalanan natin. Pero na-overwhelm siya kung gaano kahirap ang dadanasin niya, di ba? So kung pwede lang, sabi niya, Ama, wag na lang ibuhos yung cup na yan, o wag ko na lang danasan yung hirap na yan. Pero kadugtong ng salitang yon, anong sabi ni Jesus? Pero yung gusto po ninyo ang masunod po. So ito yon. So papananalangin natin, God, gusto ko po ng kotse. Pero kung ano po, kung anong gusto mo, kahit tricycle lang, okay lang yun. So yung ganon. At the end ng prayer mo, ito yung pipilit ko yung gusto ko, pero yung gusto ng Diyos pa rin ang mangyayari. Kasi siya yung Diyos, hindi tayo yung Diyos. So sabi niya sa Proverbs, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. So ito, so don't feel bad o wag kang ma-frustrate kapag yung inihiling mo hindi binigay. Kasi kung minsan may ibang plano si God at ang plano ni God mas maganda sa plano mo. Halimbawa nga yun, nananalain ka ng kotse, hindi binigyan ni God yung kotse. Siyempre, medyo sama-sama. Bakit mo hindi binibigay yung panalangin ko? Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, anumang hilingin ko, bibigay mo, di ba? Pero hindi mo pala alam, ang plano ng Diyos, bibigay sa iyo, trend. Di ba? Masigit siya doon sa kotse. So ito yung Diyos natin na kung makikita mo yung kapangyarihan niya, hindi ka magsasamang loob. Alam mo kasi, yung plano ng Diyos mas maganda sa plano ko. So Isaiah sabi niya, sumumpa, take note, sabayan niyo ako. Sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking layon. Ang nagsalita mismo ang Diyos. Sabi niya, mangyayari ng aking plano. Isaiah sabi niya, 24, na ulit lang. Then ito yung titingnan natin. Ito yung masigasig o sabihin natin makulit na panalangin. Ito pala yung gusto ng Diyos. Ito pala yung gusto. Iba ito doon sa iba ito yung paulit-ulit na panalangin. Iba to. Yung makulit, nanalangin ako ngayon, hindi binigay ng Diyos, mananalangin uli ko bukas. So hindi ako titigil hanggat hindi binigay ng Diyos. Iba naman yung sinasabi niyang ayaw niya yung paulit-ulit na prayer. Ito yung memorized prayer. Di ba? Memorized prayer, magkaiba yon. So ito, prayer mo talaga galing sa puso, galing sa isip, pero hanggat hindi mo siya nakukuha, sige ka pa ng panalangin. So ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Nakikita yung opportunity at saka importunity, di ba? Ito bihira nating makita, bihirang gumamit nito, di ba? Yung opportunity, alam natin yon. Yung parang binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magkakaroon ka ng opportunity para sa kapakinabangan mo. Di ba? Para pabor sa'yo, maganda sa'yo. Pero itong importunity, ito yung salita na, alam mo yung nakakainis. Kung minsan may bata rito, lalo na si Riri. Si Riri pupunta rito mag-isa. Dito merong policy. Hindi pwedeng pumasok ang bata na nag-isa siya. Dapat may kasama siya. Policy ng simbahan yon. Pero si Riri, mangungulit yon. Kahit na hindi mo buksan sa doorbell, and then kakatok talaga yon. So ito yung gusto pala ng Diyos. And then ako naman, siyempre kung minsan naiinis ka, di ba? Naiinis ka sa makulit eh. Sinabi ko sa kanila, pag nag-doorbell ka ilang beses? Isa lang. Sabi ko, pag walang nagbukas, anong gagawin mo? Uuwi ka, magantay ka, or siguro nagpapahinga sa pastor. Three ng mga yan. Pero si Riri, hindi niya inintindi yun. Pero ang nangyayari nun, sa experience ko, sa kakakulitan niya, anong gagawin ko? Bubuksan ko pa rin. Tapos paupuin mo. Ang gagawin lang naman ni Riri, magsusumbong eh. Mahilig magsumbong yan. Tapos magpapakita siya ng may mga pasa-pasa, may mga sugat-sugat. So ito pala yung gusto ng Panginoon. Na kapag nanalangin ka, kukulitin mo siya. Parang magulang, di ba? Pag may gusto ka sa magulang mo, kukulitin mo. Dahil sabi ng nanay at tatay mo, bigay mo na yan kasi hindi titigil yan eh. Di ba? Yung pala yung gusto ng Panginoon. And then opportunity, yung sinasabi ko nga,
na maiinis ka doon sa kakakulit niya. Pero ganun pa man, ang end result, no, pagbibigyan mo pa rin siya, di ba? So ito pala yung gusto ng Panginoon sa panalangin natin. So ito yung 5 punto para matandaan lang natin. Patuloy tayong makiusap. Sabayan niyo ako. Patuloy tayong humingi. Patuloy tayo na maghanap. Patuloy tayo na kumatok. At patuloy na magtiwala para matandaan natin siya. And then una, patuloy na makiusap. Sabi niya sa verse 5, binasa natin, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isang ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay, di ba? Nangyayari sa atin yan, di ba? Napupunta. And then, bakit mahirap makiusap? Pride, di ba? Pride. Kasi parang feeling mo pag nakiusap ka, mas mababa ka dun sa tao, di ba? So, ito yung pride eh. Ang hirap makiusap na pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo ba akong samahan? Di ba? Natatakot ako. O pwede mo ba akong, siguro maganda, pwede mo ba akong tulungan? Ubusin ko itong ubas, di ko maubos, di ba? Siguro yung gusto kang tulungan. Pero yung pride na yon naghahad lang dahil sa kuminsan napakahirap makiusap. Kaya nagdudusa tayo na pwede ka makiusap, samahan ka, pwede ka tulungan na sa anong mga bagay, di ba? So ito yung nagiging hadlang sa atin. Sabi niya, dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. And then, siyempre, yung kaibigan niya, masarap ng tulog, di ba? Gabi na. Lalo na sa panahon nila, parang panahon namin nung maliti ako, bahay namin isang kwartong malaki. Nandun kami lahat. 8 kaming magkakapatid. Nandun tatay ko, nandun nanay ko. Siyempre, kapag ginising mo yung tatay, gising lahat yun. So, usually, ganun. Di naman tig-isang kwarto, di ba? So, ito, pag tininan mo rin si Sebastian, pahingi ako ng ilang tinapay? 3. Samantalang, isa lang yung kaibigan na dumating, isa lang yung bisita niya. Remember, pinag-aralan natin doon, gano'ng kalaking tinapay, ganyan kalaking tinapay. Hindi katulad ng tinapay natin, tinapay nila ganung kalaki. Kasi hindi nasisira yon kasi wala siyang pampaalsa, wala siyang mga nilalagay natin ngayon. So matagal siyang hindi nasisira yon, pwede mong dalhin sa biyahe. So sabi niya, hospitable sila. Di ba? Parang tayo, pag sinabi mong Pilipino, hospitable yan, di ba? Kapag may bisita, saan matutulog yung may bahay? Di ba, pagagamit niya yung kwarto niya tapos yung bisita siya yung doon sa master's bedroom, tapos yung may-ari na doon sa sala, di ba? Pero ngayon hindi na masyadong ganun, di ba? Kung gusto makitulog, diyan ka sa lapag. Electric fan ka dito sa kwarto ko, naka-aircon, di ba? Medyo hindi na. And then kapag yung may bisita ka nung araw, di ba? May mga estante kang yung may salamin, nandun yung mga mamahaling mong mga kubyertos, mga plato, di ba? Pag may dumating ang bisita, lumalabas yun, di ba? Pero kayo, hindi nyo ginagamit, di ba? So, yung ganun, pagiging hospitable natin, although ngayon, medyo nabawasan yon, di ba? Pero tradition yan, na pag may bisita ka, kahit na umutang ka pa, para lang may hain ka sa bisita mo. Kasi nature natin yon. At that is biblical. Biblical, so gusto ng Diyos, maging hospitable tayo. And then 7, sabi niya, at gatino naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makabangon para bigyan ka ng kahit ano. Remember, ganito rin tayo kuminsan, di ba? Yung comfort zone natin. Ako, guilty ako dyan sabi ko sa mga bata, alam nyo, nagpapahinga ako, doorbell kayo ng doorbell. Yung ganun ba? It's the nature ng tao. Lalo na dito, sabi nga niya, huwag mo akong gambalain. So imagine, pinag-aaralan natin prayer sa Diyos. Parang hindi sasabihin ba ng Diyos to na pag nanalangin tayo, huwag mo akong gagambalain, natutulog ako. So, i-relate natin mamaya. Ano ba yung Diyos na pag nanalangin tayo? And then 8, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit. So ito pala yung gusto ng Diyos na
pag nanalangin ka, makulit ka. Makulit ka talagang, di ba may mga bata naglulupasay na yan para ibigay mo yan. Nanganganga na yan, di ba? Iiyak na yan para ibigay mo yung gusto niya. Ito pala yung gusto ng Diyos sa panalangin natin, na maging makulit din tayo sa Panginoon. And then sabi niya, 1 Thessalonians 5:16 and 17, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. So palaging manalangin. Basta't may nakita ka, may naramdaman ka, may narinig ka, sabayan mo kagad ng panalangin. Believe me, yung sitwasyon na yon ay babaguhin ng Diyos. And pangalawa, yung una nga, aning una? Hindi, pangalawa. Yung una. Patuloy na makiusap. Pangalawa, patuloy na humingi. And then, verse 9, di pa rin. Sabi niya, kaya't sinabi ni Jesus, si Jesus yan, yung ko. Sinabi ni Jesus sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Oo. Sabi ng mga bata dito ba, kaninang umaga, parati araw-araw, Pastor, pwede bang humingi ng tubig? Sabi ko, pwede. Pero hindi yun paghingi, di ba? Sinagot ko lang yung tanong niya. Pwede bang humingi ng tubig? Pwede. Pero hindi niya, tinuturuan natin silang pahingi po ng tubig. Yun ang paghingi. Hindi yung tinatanong ko lang, ba't ka kumukuha ng tubig? Nagtanong ka lang sa akin eh. Di ba? Ginaganon ko sila kasi tinuturuan ko sila. Ang paghingi, pahingi po ng tubig. Hindi yung pwede po bang humingi ng tubig. Sasagutin ka, pwede. Pero hindi ka pa binigyan ng permission na kumuha ka ng tubig, di ba? So the same sa atin. Sabi ng Panginoong Hesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Again, bakit mahirap humingi? Because of pride, di ba? Kasi ang feeling mo sa sarili mo, kapag ikaw humingi, mas mababa ka dun sa hinihingan mo. So because of pride, hindi ka ngayon makahingi, di ba? At ano pa, nahihiya ka. Nahihiya ka, di ba? Kaya kung minsan mas matapang kang umutang kaysa humingi, di ba? Kasi pag umutang ka, parang wala kang utang na loob, di ba? Babayaran ka naman eh. Kaya pag siningil mo yun, galit pa sa'yo, di ba? So, utang ka na lang kaysa hihingi ka. Pero sabi ng Diyos, hindi umutang. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay humingi. So ito yung patuloy kang humingi sa pangangailangan mo, pangangailangan ng kapwa mo din. At ng bansa mo, pinagpipre natin ng Pilipinas, di ba? Humingi tayo ng ulan, nung walang ulan. Humingi tayo ng kapayapaan, kagalingan ng COVID, di ba? So marami tayong dapat hingin sa Panginoon. Madali bang humingi? Of course, hindi. Because of pride nga. Dapat maano mo yun, ma-conquer mo yun, kumbaga, matuto kang humingi. Maraming nagnanakaw dahil hindi marunong humingi. Nagugutom siya, nahiya siyang humingi, magnanakaw na lang siya. Diba? So maraming nagkakasala dahil sa hindi matutong humingi. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus, humingi ka. Humingi ka ng tulong, humingi ka ng pagkain. Ako pinapractice ko yun sa pag may mga batang nakikita ko rito, nagbukas siya ng chichirya. Sabi ko, pahingi. I-practice mo para ma-conquer mo yung pride. Ba't ka mahiyang humingi? Di ba? Humingi lang naman ako eh. Tapos sabi ko, pag merong bata na sabi ko, pahingi, sabi ng bata, Tapos harapin ko, sabi ko, isa lang. You can practice na yung paghingi, it's a character building. Bakit tayo umuutang the same? Kasi nahihiya tayong humingi. Kasi, alam mo, wala kang pambayad. Ba't ka uutang? Wala kang pambayad eh. So, humingi ka. Pero mahirap nga dahil sa pride. At ang utang ay binabayaran. So, merong kapangpangan. Diba, asan sila, yung sa kapangpangan sa bayan namin, hindi word yung utang ginagamit, asan na si Joel. Di ba, Joel, sabi sa bayan natin, sa kapangpangan, malyari kong makiliwas, parang pahiram, hindi utang, parang pahiram. Mas ginagamit sa baryo yung pahiram. Tama, makiliwas ko pa mo, pahiram muna ako, ibabalik ko. There's a big difference nung uutang ka tsaka ihiram ka. Pag ihiram ka, mas siya, parang close ka dun sa tao. Pahiram mo na ng kotse mo, di ba? Hindi pwede sabihin, pautang ng kotse mo.
Iuwi mo na yon, di ba? Iuwi mo na yon. Pero yung pahiram muna ako ng ano mo, kasi ibabalik mo rin. So it's a good, pero pinalitan ng kultura eh. Dati pahiram lang. So pag pinahiram mo, walang tubo yon. Walang interest yon. Kaya nagagalit ang Diyos doon sa malaking interest, di ba? Kasi binago natin. Sa halip na humiram ka, una, hihingi ka lang. Tapos hindi ka makahingi. Pwede kang humiram. Pero mas maganda sana yung dati, hindi ka umuutang. Umihiram ka lang, tapos ibabalik mo. Kasi the same, ang utang o yung iniram mo, binabalik yon. At pag binalik mo naman, ako guilty ako doon eh. Bibigyan ako ni Sister Tess ng pagkain, binalik ko yung lalagyan, hindi ko malang hinugasan. Tapos sabi ng mga tapat, ay hindi raw para daw i-bless kayo uli ng marami. Pero hindi naman ayaw mo lang ugasan. Again, pag umutang ka, binabayaran yon. Pag wala kang pambayad, humingi ka na lang. Or sabihin mo diretso, kung pahihiramin mo ako, hindi sure kung kailan ko ito, pwedeng sa katapusan or baka katapusan na ng mundo. Yung ganon, para i-condition mo yung ihiram mo, hindi magalit sa'yo. Hindi natin mababayaran ng gusto ang utang na loob. Ito yung another antidote ng pride. Kasi kapag di ba yung utang na loob, halimbawa, nangailangan ako, tapos tinulungan mo ako. Akala natin, nung mangailangan ka, tinulungan mo siya, quits na kayo. Hindi ganon. You cannot return yung situation ng araw na nangangailangan ka, na tinulungan ka. Kaya itong utang na loob na ito, hindi mo talaga siya fully mababayaran. The same sa spiritual matter. Nung binayaran ni Jesus sa'yo, binayaran ni Jesus kasalanan natin, meron tayong utang na loob, di ba? Hindi mo mababayaran yung kahit magpakabuti ka, kahit mag-donate ka ng malaki sa simbahan, tumulong ka sa kapwa mo, hindi mo mababayaran yon. So ito yung utang na loob na sana ibalik natin sa kultura ng Pilipino. Yung utang na loob na yon, habang buhay mong tatanawin mo sa puso mo na itong taong ito, tinulungan niya ako nung oras na nangangailangan ko. Ganon din yung Panginoon, hindi ko po masukat yung ginawa mong kabutihan sa akin. Ito yung ganun. Pag ganun ang minentain natin sa heart natin, yung respeto mo, pagmamahal mo sa Diyos, hindi mababago yon. Palaki ng palaki yon. At yung puso mo, punong-puno ng kagalakan. And then, pakinggan natin yung patutuo ni Iman. Yan yung keyboardist natin. At nakikita yung prayer request niya doon sa prayer, siya po si Iman Impang. Ito po yung, pakinggan natin yung patutuon niya. Ayan, may success more pa. Maraming salamat sa Panginoon. At nandito tayo lahat. Bilangan nyo ako, 3 minutes lang daw. Actually, mahaba yung ang testimony ko. Mahaba talaga, pero 3 minutes lang, anuhin ko na lang yung mga importante lang, yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Good morning sa lahat. Sa una is, yun, nalulung ako sa droga. Hanggang ngayon, nandito ako ngayon, mga magto 2 months na ako, naka-recover na ako. Ginamit lang si Pastor sa ating Panginoon. Kaya yun, ito. Sa una, nagkita kami ni Brother Jeep dun sa may Rojas Boulevard, sa may kalye. Nirescue niya ako, ginawa siyang instrumento ng Panginoon para ma-rescue doon ako sa Rojas Boulevard. Kasi nakita niya na lulong ako sa droga. Tapos yun, sinama niya ako doon sa may Gomez, sa ICF Church, na doon nag-church ako. Hanggang sa nabago ako, yun, sa pamagitan ng pagmamahal ng Panginoon, binago niya ako. Naayos ako lahat. Tapos yun, nakauwi ako ng probinsya. Hinatid ako ng Brother Jeep sa bus para uwi ng Bohol. Hanggang sa yun, nakauwi ako sa pamilya ko. Hanggang sa nakapagtrabaho ulit ako, hiningi ko sa Panginoon lang. Humingi ako ng tawad, yun ang panalangin ko. Nagpasalamat ako sa pagmamahal niya. Ganyan ang panalangin ko. No? So, binigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-abroad. Nag-abroad ulit ako sa China. Tumugtog ulit ako. Tapos, after nun, hindi ko sinama si God sa trabaho ko. Kumbaga, ginamit ko yung sarili kong kakayahan. Pero mali pala yun, Kailangan isama mo siya.
hanggang sa pagbalik ko dito, yun na tukso na naman ako dahil sa droga. Kasi marami akong pera eh. Ngayon nga, sinasabi doon nga, pag puro sariling kakayahan lang, hindi mo sinama siya, wala talaga. Isang ihip lang, maubos agad yung pinaghirapan mo. Tapos, ayun, pangalawang rescue ni Brother Jeep sa akin, nagkita ulit kami sa tramo. Hanggang sa dinala ako doon sa Dito. Tinabalayja. Tarlac. Sa Tarlac. Pinaka-rehab doon. Maraming mga na-rehab din doon. Natuwang-tuwa sa akin kasi at that time, nag-compose ako ng mga Christian song na nakalagay sa Biblia. So yun, natuwa sila. Tapos, alam mo yung sa gitna ng may cross doon. Ganyan na Lumuhod ako doon, lumuhod. Nagdasal ako. Nakiusap ulit ako sa Panginoon. Ako, salamat Lord sa pagmamahal mo, hindi mo talaga ako pinabayaan. Tapos, nakiusap ulit ako na sana maka-abroad ulit ako. Parang yung hinihingi mo sa yung mga magulang. Pag yung sinasabi na kulitin mo ng kulitin. Yan, binigay sa akin, mahal tayo eh. Hanggang sa pinagbigyan niya pa rin ako, naka-abroad ako. Yun. Naka-abroad ko, pagbalik ko, ganun pa rin nangyari. At ito ngayon ang last na nandito ako nagtrabaho sa Rose Boulevard. Sa katigasan ng ulo ko, paulit-ulit na akong bumalik dito sa ISF, parang prodigalsan. Pero hindi ako pinagsasarduhan ng pinto. Nakabukas pa rin ang pintuan na ginamit si brother. Yun, bumalik uli ako, pero nakalagay sa Biblia eh. Sinabi ni Yahweh, sa katigasan ng ulo, siya'y paparusahan kanya. Parang, kumbaga yung magulang, papaluin ka. Kasi tigas mo talaga eh. Hindi ka nakikinig eh. Kaya yun nangyari sa akin sa Rose Boulevard, yun, nabugbog ako. Pero sa awa ng Panginoon, 5 tao bumugbog sa akin. Walang nabali sa ribs ko nang nagpa-x-ray ko. Protektahan niya ako. Pero parusay ginawa niya sa akin para matuto ako. So that time, bumalik uli ako to. Welcome pa rin ako. Naka-open pa rin yung pintuan sa prodigalsan. Di ba? So yun, tinuruan ako ng Panginoon, tinuruan ako ni Pastor kung paano magdasal, ganito, ganyan. Kasi yung dasal ko dati, Lord, salamat sa iyong pagmamahal, patawarin mo ako, ganito, ganyan. May tinuro siya sa akin. May kulang pala sa pananampalataya ko. Ang sinabi ni Pastor, Lord, tulungan mo ako, hindi ko kaya ang sarili ko. Hindi ko kaya baguhin ko ako lang. Kailangan ko ang tulong mo. Yun ang tamang hanggang sa yun, bumaba yung pride ko. Kasi ganun ang dasal ko eh. Hindi ko kaya. Patatagin mo ako, tulungan mo ako, hindi ko talaga kaya. Ilang beses kong ginawa yan hanggang sa magdalawang buwan ako dito. Maraming nagbago sa akin. Lahat. Pag-iisip, dati magulo isip ko, ngayon okay na. Salamat Panginoon. At that time, ginamit din ng Panginoon si Veronica Anas ko. Nirescue ako. Ilapit siya sa Panginoon. Kaya ngayon, okay na lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Kabutihan niya at pagmamahal. Kaya inihingi ko sa inyo ang panalangin sa akin lagi. Panalangin niyo po ako. Tuloy-tuloy po. At purihin po ang Panginoon sa iyong kadakilaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, siya lang po ang ating sambahin at pupurihin at magpakumbaba tayo sa Kanya. Yun po ang sekreto para alisin yung pride. Salamat sa Diyos. Amen. Sa lahat tayo, may ginagawa ang Diyos sa atin na ang resulta nun yung puso natin na napupuno ng pasasalamat. So, tayo din, gusto natin magpasalamat sa Diyos. So, pwede tayong tumayo, kantahin natin yung isang kanta na intindihin nyo yung lyrics niya na napakaganda na hanggang ngayon ginagawa ng Diyos sa atin to. You did not wait for me to draw near to you, but you brought yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me.
to you that you came to seek and save the Lord. You did not wait for me to draw near to you, but you let yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the Lord. That you came to seek and save the Lord. That you came to seek and save the Lord. Pwede pong upo. So salamat sa Diyos, hanggang ngayon to ginagawa niya. Hinahanap niya yung hindi paligtas para iligtas. At kuminsan ginagamit din tayo ng Diyos para yung mga taong ito ligaw pa, pwede natin silang i-usher o ilapit sa ating Panginoon. So pangatlo, aning una, patuloy na makiusap. Pangalawa, patuloy na humingi. Pangatlo, patuloy na maganap. So kaya't sinasabi ko, sabi ni Jesus, humanap kayo at kayo ay makakatagpo. So ano bang hinahanap mo sa buhay? Di ba? Doon sa mga dalagat binata, ano bang hinahanap mo sa lalaki? Ano bang hinahanap mo sa babae? So importante ito, kung ano hinahanap natin sa buhay, of course, ano yung pinaka-importanting dapat hanapin natin. Sabi niya sa Isaiah 55, 6-7, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. 7, sabi niya, dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sabi niya, sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit ang kapatawaran. Ito yung pinaka-importante. Marami tayong hinahanap sa buhay, pero ang pinaka-importante, hanapin natin saan nanggagaling yung kaligtasan. Kasi lahat tayo mamamatay, di ba? Importante, sa ngayon pa lang, alam mo na, pag namatay ka, saan ka pupunta? Dalawa lang yon, langit o impyerno, yun lang yon. So, importante na anumang oras, di natin alam anumang oras, ay alam mo, sa langit ka pupunta at susundin ka ng Diyos, dadaling ka ng mga angels doon sa langit. Sabi sa Matthew 6:33, sabay-sabay nating basahin, ngunit higit sa lahat ay pagsumikapan ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay ng Diyos sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Di ba sa English, yung favorite verse nyo, seek you first His kingdom and His righteousness. And everything, lahat ng kailangan mo, idaragdag o ibibigay sa iyo, lalo na yung kaligtasan. At pang-apat, aning una, patuloy na makiusap. Pangalawa, humingi. Pangatlo, maganap. Pang-apat, patuloy na kumatok. Di ba sinabi ko kanina, makulit ka, pagbubuksan ka pa rin, di ba? Kaya lang, pag pinakawalan yung aso, ano gagawin mo? Takbo na. Kaya lang, pag takbo ka, lalo ka habulin ng aso, di ba? So sabi niya, kaya't sinabi ko, sabi ni Jesus sa inyo, kayo at kayo ay pagbubuksan. So nakita natin yung kanina, sabi niya, na patuloy siyang kumakatok. Sabi niya sa Revelation, si Jesus to, tingnan mo. Sabi ni Jesus, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig,
at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya, sabi ni Jesus. Kanina niya sinabi ito, merong simbahan nung tawag nila, merong simbahan sa Israel dati na maligamgam. Alam niyo yung maligamgam, yung sa English lukewarm, lukewarm na tubig. Ibig sabihin ng lukewarm o maligamgam na tubig, wala kang gagawin. Ibig sabihin na naglagay ka ng tubig, kung gusto mo ng malamig, lalagay mo siya sa ref, di ba? O lalagay mo ng yelo. May ginawa ka para lumamig siya. Kung gusto mo ng mainit, o magpakulo ka, hihalo mo doon. O ibilad mo sa araw, kaya lang matagal. So, meron kang gagawin. So, ito yung buhay natin. Kung lukewarm ka, maligamgam ka, sabi ng Diyos, isusuka ka niya. So, merong simbahan sa Laodicea na ganun sila. Ganito, nagsisimba sila, pero wala silang ginagawa. Hindi sila mainit, hindi sila malamig. Yung malamig, patay, di ba? Yung mainit, buhay. So, sabi ng Diyos, kinasusuklaman niya at isusukan niya. So, sabi ng Panginoon dito, paano ka magiging malamig o paano ka magiging mainit? Kumakatok siya sa puso mo. Sabi niya, kapag bubuksan mo ito, papasok ang banal na spirito, di ba? At ikaw ay mag-iinit. Ibig sabihin, mainit na Kristiyano ka. Sinusunod mo yung utos niya, nagbabasa ka ng Bible, pag Sunday, nagsisimba ka, nagpapaturo ka sa pastor mo, o may mga Sunday school teacher, di ba? Kasi nag-decide ka. Ngayon, yung malamig, sabi niya, Jesus, kumakatok ka, hindi mo siya pinagbuksan, malamig, di ba? Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, patay yung espiritu mo. So, sa Revelation, sinabi niya uli yan, na importante sa'yo o sa simbahan, maligamgam ka ba o mainit ka ba o malamig kayo? Sabi ng Diyos, yung maligamgam, wala kang ginawa, naririnig mo sinasabi ng Diyos, hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo sinusunod, patay ka o maligamgam ka. Ngayon, kapag nakinig ka sa Diyos, sinunod mo yun, ito yung mainit na Kristiyano. So sabi niya, isusuka kita. Isusuka ko kayo. So napaka-importante, narinig mo ang magandang balita, utos ng Diyos yun eh. Utos ng Diyos yun. Utos ng Diyos yun na pag hindi kayo nakikinig, pagdating ng araw, magtataka ka bakit ka nasa impyerno. Kasi hindi ka nakinig sa Diyos. Ang sabi niya, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Panginoon, buhay na wala hanggan. Hindi mo pinakinggan, hindi mo alam. Lahat nasa langit, ikaw lang natira. At mangyayari yon. Magsisi ka man, wala na. Kasi hindi ka nakinig sa Diyos. Ito yung sinasabi niya. So sabi niya, diringgin din naman ang aking tinig at bubuksan niya, sasamahan ka ng Diyos. Ito nakikita mo, sinasabi ni Iman, dahil sa Panginoon, pwedeng magkaroon ng transformation. Sa sarili mo, hindi mo kaya. Ang hinanap ng Diyos, God, hindi ko po kaya. Tulungan mo po ako. Hindi ko po kaya ang pamilya ko. Hindi ko po kaya yung trabaho ko. Hindi ko po kaya yung pag-aaral ko. Hindi ko po kaya disiplinahin yung anak ko. Hindi ko kaya maging banal. Hindi ko po kaya pumunta ng langit. Ang dami nun. So God, tulungan mo po ako. Maawa ka po sa akin. Ito yon. At yung grasya ng Diyos, ibibigay niya doon sa taong yon na nagpapakumbaba. Paano mo malalaman yon? Nagsisimula sa pakikinig. At sinasabi ng Diyos, paulit-ulit, dito paulit-ulit. Kaya sabi ng Panginoon, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Kailan nangyari ito? After na binayaran ni Jesus yung kasalanan natin, sabi sa Bible, nagdilim, kumulog, lumindol, and then nabiyak ang lupa. After 3 days, si Jesus ay nabuhay na muli. Pero bago siya inilibing, nung mamatay si Jesus, remember sabi niya, tetelestai, ibig sabihin, it is finished, tapos na, bayad na, it is finished, sabi niya. So tapos na, pati yung karamdaman natin, tapos na. Sabi niya, by Jesus' stripes, we are already healed, tapos na. Pero niloloko tayo ng demonyo, hindi pa. Kailangan mong gumawa ng kabutihan. Hindi. Tapos na, tinapos na ni Jesus. At that very moment, yung curtain sa, alibaw kung ito yung Holy of Holies sa tabernacle, merong makapal na curtain dito.
na walang nakakapasok dito sa Holy of Holies kundi yung high priest. Ang pinaka-high priest natin si Jesus. But before wala pang nagkatawan tao si Jesus, merong high priest. So ang high priest lang ang nakapasok dito. Yung high priest, natatanda nyo, yung mga damit niya, meron siyang malilit na bell. Yung mga, di ba, naka-robe siya, may malilit na bell yan. So pag naglalakad yan, naririnig mo yung cling ng bell. Kasi kapag meron siyang kasalanan, meron siyang bahid na hindi kabanalan, humarap siya sa presensya ng Diyos, mamamatay siya. Eh sinong kukuha ng bangkay niya doon? So, yung mga taong nasa labas, abang naririnig nila yung bell na yon, ibig sabihin, buhay pa yung high priest natin, buhay pa. Kasi siya yung tagabayad ng kasalanan natin. Siya yung haharap sa Diyos, yung pinaka-high priest. Walang pinag-iba doon sa kultura natin sa Catholic, di ba? Mangungumpisal ka sa pari, pero ang pari ang magsasabi ng kabayaran ng kasalanan. Mali. 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 Sasabihin sa iyo ni Father, magdasal ka ng 20 Our Father. Magdasal ka ng 15 Hail Mary. Hindi pwedeng bayaran ang kasalanan natin sa pamamagitan nun. Dapat maintindihan natin na sinabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang pwedeng pumunta sa bahay ng aking ama, kundi sa pamamagitan ko. Simple, hindi niya pinahirap. Hindi natin mababayaran ang kasalanan natin sa sarili nating sikap. Ito sana yung maintindihan natin. Hindi kaya, hindi natin pwedeng bayaran. Kaya nga sabi niya, maawa ka po sa akin, Panginoon, hindi ko po kayang sundin ang iyong kautusan. Hindi ko po kayang maging banal, hindi ko po kayang bayaran ang kasalanan ko. Ito yung sabi ni God, generously, bibigyan tayo ng habag niya at ang biyaya niya ng kaligtasan. Nung mamatay si Jesus, nabiyak ito. Nabiyak yung tabing na yon. Lahat tayo pwede nang pumasok dito sa presensya ng Diyos. Wala nang hadlang. Kahit ikaw, pwede kang pumasok sa presensya ng Diyos anytime. Anumang oras, kausapin mo siya, lumuhod ka, sabi niya, pumasok ka sa kwarto mo, isara mo yung pinto at kausapin mo ang Diyos mong nasa langit. Wala nang hadlang. Wala ka nang gagawin. Sabi ni Jesus, it is finished. Pagkasabi niya, it is finished, namatay na siya. Tapos na. Kaya nga, puro pasasalamat ka lang. God, salamat po. Salamat po, tinuturuan mo po ako na kung sino ka, kung sino ako. Ikaw ay banal na Diyos. Ikaw ang ama ko, anak mo ako. Hindi mo ako pababayaan kasi mahal mo ako. Sabi niya sa tiyan, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat umahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Siyempre hindi, di ba? Kasi mahal mo siya, di ba? Pero ako naranasan ko, galing sa mahirap na pamilya, di ba? Siguro naranasan nyo rin yon. Yung hihingi ka ng 25, papaluin ka. Humingi lang ako ng 25. Maghahabulan kayo, di ba? Anong gusto mo, palo? Alam mo, wala akong pera, hingi ka pa ng 25. Alam mo yung ganon? Ako naranasan. Siguro may nakaranas ng ganon, di ba? Humingi ka lang, papaluin ka. Anong gusto mo, palo? Pero dito sabi ng Panginoon, pag humingi ka, hindi ka habulin. Bibigyan ka na. Nakita mo yung kaibahan, di ba? Na, saan ka pa pupunta? Saan ka pa pupunta kundi sa Panginoon? Remember na nagtuturo si Jesus, sabi niya sa multitudes, di ba? Hanggat hindi nyo kinakain ang aking laman at hindi nyo iniinom ang aking dugo, hindi kayo pwedeng maging alagad ko, di ba? And then nag-alisan na yung mga tao, di ba? Ano to? Ano to, kanibal? Hindi nila naintindihan, di ba? And then natira yung mga alagad niya, mga apostles niya. Sabi niya sa mga apostles niya, kayo, alis din ba kayo? Sabi ni Jesus. Ano sagot ng apostles niya? Panginoon, saan pa po kami pupunta? Ikaw po yung pinanggagalingan ng kaligtasan, ikaw po yung pinanggagalingan ng lahat, saan pa po kami pupunta? Sana ganun din tayo. Na Panginoon, ano po ba yung magagawa ko maliban sa iyo? Wala po kong magagawa maliban sa iyo, kaya tulungan mo po ako.
Kaya ganun din sabi ng Diyos, ikaw na ama, gumagawa ka ng kabutihan mo sa anak mo. Sabi niya, bibigyan ba ninyo siya ng alakdan ng anak mo kung siya humingi ng itlog? Of course hindi, di ba? Mahal mo siya. Pero sabi ng Panginoon, dito sa 13, kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na nagbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Kaya sabi niya, patuloy tayong magtiwala kasi it's already finished. Tapos na, wala ka nang gagawin. Ang gagawin mo na lang, makinig ka sa Diyos at ginagabayan yung buhay mo. At kapag namatay tayo, huwag ka mag-alala. Yung moment ng separation ng body and spirit, iglap lang po yun. Kapag naintindihan mo ito, hindi ka matatakot mamatay. Kasi alam mo, your spirit, dadali ng mga angels sa langit, iglap lang yon. Maghihiwalay itong katawan kong lupa, maghihiwalay sa spirito ko. Walang pain, walang huwag kang matakot na separation ng body and spirit, iglap lang yon. At matutuwa ka kapag naintindihan mo yan kasi yung spirit mo dadalhin ng mga angels doon sa langit, sa lugar ng Panginoon. At siyempre, yung katawan natin, dahil galing siya sa lupa, babalik siya sa lupa. And then ito yung sabi niya na patuloy na magtiwala sa Diyos. Anong pinagkakatiwala mo sa Diyos? Kahit ngayon, isipin mo personally, ano yung mga pinagkakatiwala mo sa Diyos? O, buhay mo, pag-aaral mo, negosyo mo, pamilya mo, di ba? Anak mo, asawa mo, ang dami eh. Pero kung minsan, meron kang hindi mo kayang ipagkatiwala sa Diyos. Di ba? Paano ipagkakatiwala sa Diyos kung nangungupit ka, di ba? O nagmumura ka, siyempre, Panginoon, pinagkakatiwala ko po yung pagmumura kasi siyempre hindi, di ba? Sikreto mo nga. Diba? So, yung ginagawang masama, hindi mo mapagkatiwala sa Kanya. Pero magandang palalahanin mo sarili mo tungkol dito para matulungan ka ng Diyos. Di ba, nabubuhay ka sa kasalanan. Paano mo ipapanalangin yon? Paano yung pagkakatiwala sa Diyos yon? Nabubuhay ka dun sa bisyo mo na alam mong nakakasama sa katawan mo, di ba? Yung mga maling relationship o anumang mga klaseng addiction yan. So, ito yung mga bagay na maganda rin na, Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ko po kayang, yung sinabi ni Iman, hindi ko po kaya kung di mo po ako tutulungan. At kapag ginawa mo yon, makakayanan mo. Bakit? Tutulungan ka ng Diyos, ito yun eh. Hindi natin kaya, pero ang Diyos kaya niya kasi yung pinakamakapangyarihan sa lahat. So, paano manalangin? Naalala natin ng una. So, yung nakatandaan ng una, pag nanalangin ka, uumpisayan mo, tatawagin mo siyang Ama, di ba? Turo ni Jesus mismo to, hindi ko turo to. Turo ni Jesus mismo to. Pag nanalangin ka, uumpisahin mo, tatawagin mo yung Ama kasi anak ka ng Diyos. So, yung Ama, parang gano'n, yung feeling mo. Again, pag nanalangin ka sa Diyos Ama, tatandaan mo, para kang prodigal son. Prodigal son, na wala kang may pagmalaki. Basta alam mo, mahal ka ng ama mo, anak ka niya, so, pagpapalain ka niya. And then, isipin mo yung kabanalan niya, yung kapangyarihan niya, siya yung pinanggagalingan ng lahat, di ba? Hindi siya nanunukso, kaya be responsible. Pag nagkasala ka, sisihin mo rin sarili mo kung sino-sino yung sinisisi mo. Kung minsan pati demonyo, sabi ng demonyo, kinalaman ko dyan. Pero ikaw may kasalanan yan, di ba? Yung ganon. So, paano manalangin? At ngayong umaga, ito sana, matandaan natin, yung masigasig o makulit na pananalangin. Ano siya? Una, patuloy na makiusap, patuloy na humingi, patuloy na maghanap, patuloy na kumatok, patuloy na magkatiwala. O sige nga, sinong makakatanda? Una, number 1, patuloy na makiusap. Pangalawa, panginig, di ba? Pangatlo, maghanap. Naghahanap ka, di ba? And then pang-4, patuloy na kumatok. Pang-5, patuloy magtiwala. Sana matandaan mo yan para pag nanalangin ka, medyo i-practice mo na yung gano'n. Na pag nanalangin ka, with confidence. Confidence na pakikinggan ng Diyos yung panalangin mo kasi tama yung panalangin mo. And remember, itong lesson natin, si Jesus mismo ang nagturo. Parang tinuturo lang sa atin. Si Jesus mismo ang nagturo niyan. So po tayo po tumayo at para manalangin.
Ama naming Diyos na nasa langit, ikaw po yung banal na Diyos, kaya salamat po na sa harap mo po kami, na kapakumbabaan po na umaharap po sa iyo na nanalangin. Ikaw po yung makapangyarihang Diyos. Ikaw po yung pinanggagalingan ng lahat. Ikaw yung nagbibigay. Ikaw din po yung kumukuha. At ikaw po yung Diyos na nagpapatawad po ng kasalanan. Nagkakasala po kami, hindi po dahil sa tinutokso mo po kami, kundi kami po yung natutokso sa